Hello, good morning. Ito po, balik na naman tayo sa pader. Um, pero alam nyo na, hindi AI, okay? So, tunay. Um, may butot laman at taba. Okay? So, ito na naman tayo. Um, sad but good na makakapagturo na naman. Yun nga lang, wala ako dyan. So, hopefully soon, palagi kong hinihiling sa inyo yung dalangin nating lahat yon na makabalik na kami dyan. Okay? So, anyways, patuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral sa pahayag, Revelation. Ang verses natin ngayong umaga is chapter 13 verses 1 to 10. Okay? So, Revelation chapter 13 verses 1 to 10 ang study natin ngayong umaga. At ang title natin is Beware of the Spirit of the Antichrist. Mag-ingat, diba? Mag-ingat sa espiritu ng Antikristo. Okay, so let's pray muna. Okay, Father, we thank you, Lord, for this time that we could gather as we study your word, as we get to know more about you and even more about the future, Lord. But pasalamat po kami, Lord. Talagang malaking pasasalamat, Lord, na kahit na pinag-aaralan namin ito, Lord, ang inyong salita, tinuturo na hindi kami makaka-experience ng mga bagay na ito, Lord, na talagang mahirap, Lord, dahil yung puot nyo, Lord, yung matuwid na kapuotan nyo, Lord, ibubuhos nyo na sa mundong ito, Lord, na pilit na ayaw tumanggap sa inyo, manampalataya sa inyo. Ayaw tumanggap sa aming Panginoon, Lord, na ibinuhos niya ang kanyang buhay para sa aming mga kasalanan, O Lord, para mabayaran niya ang penalty ng aming mga kasalanan, O Lord. So, sabi niyo sa inyong salita, na kukunin niyo kami, O Lord, bago mangyari ito. Pero napag-aaralan namin, Lord, para maihayag namin, Lord, sa mga iba na ayaw pa rin manampalataya sa inyo dahil hindi po mabuti ang mangyayari sa mundong ito, Lord, dahil nga sa ayaw sa inyo. Tinatanggihan kayo. Tinatanggihan ang inyong pag-ibig sa amin, O Lord. So, salamat po again sa inyong salita. Salamat po sa kaligtasan sa mga pangyayaring ito, O Lord. Dahil nga sa aming Panginoong Heso Kristo. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. So, yung chapter 12 ang last nating pinag-aralan, medyo matagal-tagal na yon. Pero ano lang, konting di background, yung reminder lang, yung title natin noon, anong team kayo, right? Remember yung ating pag-aaral noon, which team do we belong? May team ng ating Panginoon at team ng Diablo. So, dalawang uri lang ng tao sa mundong ito. Yung hindi nananampalataya at yung nananampalataya. Yung sa team ng ating Panginoong Heso Kristo at yung team ng ng Diablo. Dalawa lang uri, okay? Walang iba. So, which team nga? And hopefully, prayerfully, lahat tayo nasa team ng ating Panginoong Heso Kristo because that is the winning team. Yun ang mananalo. Okay? Yun ang magtatagumpay. Sa katapusan ng lahat ng ito, katapusan ng mundong ito, babaguhin ng ating Panginoon, ang tagumpay ay nasa ating Panginoong Heso Kristo. So, that's great hope, pag-asa para sa atin. Okay? So, dito, again, patuloy nga, dito sa mga verses na ito, i-introduce ang taong tinatawag na Antikristo. Okay? So, sa lahat ng mga problemang nakikita natin, nangyayari pala sa ating mundo ngayon, may mga karahasan sa iba't ibang lugar ng mundo. Kahit dyan, alam din natin yan, nangyayari din sa atin sa Pilipinas yan. Yung mga safety concerns,
personal or even ang bansa, yung China palaging nasa balita 'yan kung ano-anong kalokohan na ginagawa nila sa kapaligiran ng Pilipinas nga. Insecurity, yung mga financial na insecurity, yung mga health, right? Lahat-lahat. Ang mundo ngayon ay tumitingin or maghahanap man ng isang leader na isosolve lahat ng mga problema ng mundo ngayon. Yun ngang nasabi ko mga di mabubuti, mga masasamang nangyayari ngayon, beginning pa lang ito. Sabi nga sa Bible, yung birth pangs na sinasabi ng ating Panginoon, birth pangs yung kapag nanganganak ang isang babae, yung mga masakit na nararamdaman nila bago pa lang yung mga kababaihan diyan, alam niyo ang sinasabing birth pangs, yung mga sakit nararamdaman bago pa man manganak. Yun ang masakit talaga, no? Ako hindi nanganak, so hindi ko alam yon, pero yung mga kababaihan diyan, yung may anak na, alam nila yun. Yung simula pa lamang. So hindi pa panganganak. So yung panganganak, yung tribulation na, yung panahon na ng kapighatian, So yun talaga ang masakit na or masama na mararanasan ng sangkatauhan. Again, yung ayaw manampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, titingin sila na or maghahanap sila ng isang tao na isosolve ang lahat ng mga problemang ito. Ito ang perfect time para bumangon ang Antikristo nga. Pakikita niya na siya ay makapangyarihan, na masosolve niya ang mga problems na ito. And he will do, sa kanyang simulang paghahari, kung masasabi natin kasi wala nang hari-hari ngayon, yung kanyang pamumuno, what you say, leadership niya, yung pamumuno niya, he will solve these problems, actually, pa siya, magiging, sisimulan niya o yung peace treaty sa Israel. Alam natin sa Israel, since the beginning of time, palaging may digmaan sa Israel. Marami ang mga kumokontra sa kanila o ayaw nila ang Israel na mabuhay. Pero hanggang ngayon nandito pa sila. So protection ng ating Diyos 'yon dahil sila ang hinirang na lahi ng ating Diyos. Hindi magbabago 'yon. Okay? So he will make peace sa Israel at yung mga lahat ng kaaway niya. Pero yun simula lamang yun sa second half, yung dakilang kapighatian, which is the Great Tribulation. Yun ay ang kanyang tunay na kulay ilalabas, tunay na kasamaan niya lalabas, at he will wreak havoc, magtalagang sisirain niya ang mundo. So ito ang next vision na ibinigay kay Apostol Juan sa isla ng Patmos, ang pag-ahon or pagbangon ng Antikristo. So ito, verse 1, verse 1, chapter 13, Revelation. At ako ay tumayo sa buhanginan sa tabing dagat. Nakita kong umaahon ng isang mabangis na hayop mula sa dagat. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay, at sa bawat sungay ay may 10 pangharing korona, at sa kanyang korona ay may mapamusong na pangalan. Ang mabangis na hayop na aking nakita ay katulad sa isang leopardo. Ang mga paa nito ay katulad ng mga paa ng oso. Ang bibig nito ay katulad ng mga bibig ng leon. Ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan at kanyang trono at dakilang kapamahalaan sa mabangis na hayop. So yung dragon, sino yun? Satanas mismo, Diablo mismo, na ibinigay ang kanyang kapangyarihan sa mabangis na hayop na ito, which is ito nga ang Antikristo. Ito ang unang mabangis na hayop na makikita or ipinakita kay Apostol Juan nga. Mayroong ikalawang mabangis na hayop, which we will see sa verse 11. Okay, pero hanggang ito pa lamang ang Antikristo. Antikristo, yung anti or anti-Christ
or Antikristo nga, mayroong dalawang meaning yung anti. Okay? Yung una, yung opposed to or yung kalaban ni Kristo or kabaligtaran ni Kristo. Like, yung kapag anti diyan nakikita natin yung anti-US, yung mga laban sa US, anti-China, anti-corruption, anti-right, nakikita laban sa mga bagay-bagay na yon. Ito nga anti-Kristo laban kay Jesus, at kabaligtaran. So, ang yung ikalawang meaning yun ay yung sa halip, okay, instead. So, again, sa English, it could be opposed to, anti, or instead of, sa halip ni Kristo. Okay? Ito ang tinutukoy ni Jesus noong sabihin niya sa John chapter 5 verse 43. Again, John chapter 5 verse 43. Sabi niya, pumarito ako sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kapag may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Kinakausap niya dito ang mga Hudyo sa panahon niya. So sinasabi niya, siya hindi tinanggap, pangalan ng Ama. Pero mayroong paparito, sabi, or aahon, babangon, sa kanyang sariling pangalan at siya yung inyong tatanggapin. Yun ang Antikristo. Tinutukoy niya ni Jesus. Alam niya kanya right? Jesus knows everything. Diyos siya Alam niya ang lahat. So, alam na niya na babangon ng isang Antikristo na tatanggapin ng karamihan. Pati na yung mga Hudyo nga. ang mundo ngayon, nakafocus yung yung meaning ng Antikristo nga, yung una, yung opposite, yung kabaligtaran ni Jesus. Okay? Na ang ating Panginoon mabuti. Right? Iniisip nila itong Antikristo, yun ang talagang masamang-masama. Labas niya talagang masamang-masama. Ang ating Panginoon, siya ay beautiful. He's what a beautiful name, Ron. Daming mga awit natin, praise songs na kung paano kaganda ang ating Panginoon. Ang inisip nila, kabaligtaran siya, yung Antikristo, kabaligtaran ni Kristo na pangit. Pangit ang dating niya. Na siya ay palaging gumagawa ng masama. Dahil ang ating Panginoon, mabuti ang kanyang magawa. So, yun pinofocus ng mundo, yung kabaligtaran. When ang tunay na meaning niya dito ay, or more of the meaning, ay yung sa halip ni Jesus. So, when He comes out na parang katulad ni Jesus, hindi siya parang gano'n na nung talagang masama, pangit, hindi. Magiging katulad siya ng ating Panginoon o parang katulad ng ating Panginoon. So, sa kanyang pagbangon, sa pag-ahon niya, marami yung mga hindi nakakakilala sa tunay na Jesus. Mabilis sila, madaling mahikayat ng Antikristo. Kasi parang si Jesus siya Pero hindi tunay na Jesus. Yun ang pakita niya, okay? Na siya ay mabuti, na siya ay marunong, lahat-lahat noon. So, sa halip na si Jesus, ngayon, sa halip na si Jesus ang susundin, itong taong ito, itong Antikristo, sa halip ni Jesus, siya ang susundin. So, kaya kilalanin natin ang tunay na Jesus, okay? Kapag lumabas itong Antikristong ito, hindi tayo malilinlang, okay? Marami ng mga Antikristo. Sabi rin ni John sa kanyang unang sulat, hindi ang ebanghelyo ni John, unang sulat niya, yung 1 John chapter 2 verse 18. Okay? 1 John, unang Juan, chapter 2 verse 18. Sabi niya doon, munting mga anak, ito na ang huling oras. Ang gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Marami na ang Antikristo, right? Sa panahon pa niya yun, sinasabi na niya yun, maraming mga Antikristo. Ngayon pa, mas dumami.
Mas marami pa. Ito ang tinatawag na spirit of the Antichrist. Spirito ng Antikristo na marami na noon na clearly laban sa ating Panginoon o lumalabas silang parang sila ang Panginoon. Actually, merong isa dyan. Kilala natin lahat. Kilala nyo lahat yan. Nasindak nga ako nung nakita ko yung kanyang mga pictures na nagkakandidato siya bilang senador o congressman, kung ano man, right? Nakakahiya nga. Ang title niya, pastor daw, Pastor Kibuloy. Hindi. Spirit of the Antichrist. Kasi ano sinabi niya? Siya na raw ang appointed Son of God. That is against the Word of God. Isa lamang ang anak ng Diyos. Okay? Isa lamang ang Diyos, ang ating Panginoon. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Siya lamang ang Diyos. Hindi si Kibuloy. Nakakaano mang tawagin na pastore because hindi siya. So, anyways, yun, Antikristo, sinasabi niya siya ang appointed Son of God when there is yun, spirit of the Antichrist. At marami pa yung mga nagsasabi, nagtuturo man nasa mga pulpito, pero hindi tinuturo ang salita ng Diyos. Hindi sila pastol, kundi mga tinatawag na si Jesus din ang nagsalita. Sinasabi niya mga lobo na nakadamit na parang tupa. Right? Wolves in sheep's clothing. Yun sila. Spirit of the Antichrist. Okay? Itong Antikristong ito, sabi, babangon sa mula sa dagat o aahon, mula sa dagat, sabi niya, right? Well, let me go back there. At tumayo sa buhanginan sa dabing dagat. Nakita kong umaahon ng isang mabangis na hayop mula sa dagat. Sa akin lang, okay, merong mga ibang interpretation ito, pero sa akin, ang nakikita ko dito, itong dagat na tinatawag dito ay yung bottomless pit, abyss, yung kalalim-lalinam, akin sa Tagalog, where nandoon ang lahat ng mga demonic activity nangyayari doon. In chapter 11, verse 7, na pag-aralan na natin yun, sabi yung mabangis na hayop na pumatay sa dalawang patunay. Do you remember that? Yung dalawang patunay na may apoy sa lumalabas sa kanilang mga bibig, right? At ini-stop nila, tinitigil nila ang pag-ulan. Yung dagat, yung tubig, dagat, ginagawang dugo, which is parang ang si Elijah at si Moses yun, no? Pero may dalawang witness na yun na pinatay ng mabangis na hayop, at sabi yun, yung mabangis na hayop na yun ay umahon mula sa abyss, yung bottomless pit nga, right? And then in chapter 17, verse 8, which we will study, in the future, tinuturo din yung mabangis na hayop na umahon din sa abyss, yung bottomless pit. So, I think, sa akin lang, okay, na yun ang tinutukoy na dagat dito. This is also where yung mga demonic creatures na sa chapter 9, na para bang sila ay mga alakdan na tinutusok nila or yung mga tao pero hindi nangamamatay. So, again, yun ang aking interpretation. Okay, there's some na actually Pastor Chuck sabi niya ang sea daw dito ay karamihan na tao. But like I said, akin lang yun. You can take, you can do your own study kung ano ang ibig sabihin noon. Pero yun ang aking, again, akin lang, okay. Hindi ko pinipilit sa inyo. Dahil nga maraming symbols, right? Maraming symbols ang aklat ng kapighatian. So, anyways, doon tayo. And finally nga, after the tribulation, ang simula ng millennial kingdom, yung paghahari ng ating Diyos na 1,000 taon, si Satanas ibabagsak doon sa bottomless pit again. Siya ay kukulong doon for 1,000 years, right?
at siya'y palalabasin for a little bit after the 1,000 years. Pero wala na siyang magagawa during yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoon. So, anyway, so yun lang. Yun ang ang dagat. So, ang mabangis na hayop nito, sinasabi din ay mayroong 7 ulo at mayroong 10 sungay. Which the dragon, kung babalik tayo sa chapter 12, yung dragon, which is Satanas, ganoon din ang description sa kanya. So, ang kahulugan noon, ang Diablo, si Satanas, ay ibibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa Antikristong ito. Okay? Pero mayroong pagkakaiba. The crowns, yung mga putong, are on the 10 horns. Okay? Dito, yung putong nasa sungay. Hindi sa ulo. Meaning, yung power ng at authority, ang kapangyarihan ni Satanas will be in possession of the 10 horns. Okay? Itong 10 horns na ito, ang kahulugan, symbol sa Bible ay kapangyarihan at kalakasan. So, itong 10 horns na ito, magiging 10 kaharian ito na maghahari sa panahon ng kapighatian na ang Antikristo ang kanilang pinaka-leader. Okay? Punta tayo sa Daniel chapter 7. Alam nyo, kung hindi ko pa nabanggit ito, ang aklat ni Daniel sa Lumang Tipan, habang hinahanap nyo doon, Daniel chapter 7, okay? Kung babasahin natin, pag-aaralin natin na magkatabi ang aklat ni Daniel at ang panahon ng kapighatian, ang daming pagkakatulad, okay? Ang aklat ni Daniel, it's prophetic tungkol sa panahon ng kapighatian. Marami ang makikita natin doon na and Daniel, ang sinulat ni Daniel thousands of years before mangyayari pa ang panahon ng kapighatian, and yet sinulat na niya, sa inspiration ng banal na espiritu. So again, ang Diyos, alam niya na ang mangyayari pa sa katapusan ng mundo. So, kung nandoon na kayo sa Daniel chapter 7, tingnan natin kung ano ang parang pareho. Okay, parehong-pareho. So, Daniel chapter 7 verse 1. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayoy kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Verse 2, si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila, aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot. At ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nagbigay sa kanya. Leon. Okay? Verse 5. At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso. Katulad nung sa Revelation, isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Pagkatapos nito ay tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroong sa likod niya na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal na nanakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At kaiba sa lahat ng hayop na una sa kanya at siya'y may 10 sungay.
Kita nyo? Ang parang katulad, hindi para katulad noong yung tatlong hayop na nakita. Oso, leopardo, leon. Pero sabi niya, itong ikaapat na ito, iba doon sa una. Tatlong una. Ang apat na dito sa pangitain ni Daniel, binasa pa lang natin, yung mga mabangis na hayop nito ay yung mga imperyo, apat na great empires of human history. Okay, human history. Wala pang naging ganito, alright? Una, alam na natin to, pero again reminder, yung una ay ang Babylon, which is yung parang excuse me. Babylonia, tapos yung Medo-Persia, Medes and the Persians, and then yung Greeks, and then after that yung Roman, yung mga Roman Empire, which is ang panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay isinilang ay panahon ng mga Romano. Sila ang empire noon. Sila ang yung known world, sila ang naghahari or namumuno. Si Babylon, ang Babylon compared to the lion, okay? Strong, malakas at ferocious, mabangis. Yung Medo-Persian Empire, yung ikalawang empire na tinatawag ay parang oso. Malakas din, mabangis din at stable. Kaya yung mga ano sa kanya, yung mga paa niya, sabi, matatag, okay? At yung ikatlo ay yung Greek Empire na tinatawag dito, hinahalin tulad sa leopardo, which is ang leopardo, kung alam natin, mabilis, mabangis din at mabilis ang leopardo. Iba doon sa una, yung oso at saka leon. Pero itong ikaapat na mabangis na hayop, walang comparison sa kung anong hayop, wala. Pero sabi ni Daniel, mas kaiba siya, sabi. Kaiba siya sa unang tatlo na nakita natin o yung pangitain niya. Magiging combination siya ng tatlong hayop na yun. Yung oso, yung kanilang katangian, yung leon, oso, at saka leopardo. Combination siya. So, lahat ng kapangyarihan ng tatlong kaharian na yun, or imperyo, magiging sa kanya. So, he's gonna be very powerful. So, itong mabangis na hayop na nakita sa pangitain ni Juan, sabi niya, aahon siya mula sa dagat, parang leopardo, kabilis, mabangis, mayroon siyang mga paa katulad ng oso, matatag, mabangis din, at yung mouth or bibig ng isang leon. So, magiging makapangyarihan niya, sobra-sobra ang kanyang kapangyarihan. At ang maghahari sa kanila or mamumuno sa kanila ay ang Antikristo nga. Pero sabi ko, yung 10 sungay ay 10 kaharian. Saan nanggaling yun? Sa Daniel again, chapter 7, verse 23. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Ang 10 sungay ay 10 hari na babangon sa kahariang ito. There it is. Okay? So, yung 10 sungay, they're symbols of 10 kingdoms na maghahari sa panahon ng kapighatian at ang kanilang pinakapinuno ay ang Antikristo. Kung balik tayo again sa Revelation, balik tayo sa aklat ng Revelation chapter 17 verse 12, medyo matagal ang pag-aaral natin ngayon. So babasahin ko na lang, but take notes kung gusto niyo basahin mamaya. Sa Revelation chapter 17 verse 12, sabi doon, ang 10 sungay na iyong nakita ay ang 10 mga hari. Hindi pa nila natanggap ang kaharian, subalit sila ay tatanggap ng kapamanaan mula sa mabangis na hayop, ang Antikristo, upang maghari ng isang oras.
Okay? So, 10 sungay, 10 kaharian, 10 hari na ang kanilang pinakapinuno ay ang Antikristo na sila ang maghahari, mamumuno sa panahon ng kapighatian. Okay? So, malinaw na. And the beast na namumuno nga sa 10 kaharian nito, mayroon siyang katangian noong 3 empires na pinagsama-sama. So he is much powerful. Makapangyarihan talaga siya sa alam ng sa mga kaharian na namuno sa mundong ito, but he is gonna be more powerful than those. Okay? So balik tayo sa ating text, verse 3. Verse 3 pa lang tayo. Okay, medyo verse 3. Chapter 13 ng Revelation. At nakita ko na ang isa sa mga ulo niya ay nasugatan na maaring ikamatay, at ang sugat niyang nakamamatay ay gumaling, at ang lahat ng mga tao ay nanggilala sa mabangis na hayop at sumunod dito. Okay? Again, 2 interpretations dito. Yung una, yung ulo daw na nasugatan dito ay ang sinasabi na yun ang Roman Empire. Remember, yung four kingdoms of this world. Okay? Babylon, Medo-Persia, Greeks, and then Roman. Yung unang tatlo, nagupo sila. They were defeated, okay, by the following, nawala sila. The following kingdoms, tinalo sila, inalis sila, nawala sila. Okay? Like yung Babylonia, wala ng kingdom of Babylonia dahil yung Medo-Persia, yung ikalawa, tinalo sila at nabura sila. Nawala yung kanilang kapangyarihan. Wala ng Babylonian kingdom ngayon. Okay? Yung Medo-Persian, tinalo sila ng mga Greek Empire. Okay? Nawala na yung Medo-Persian. Yung Greeks, tinalo ng mga Romano. Greco, wala na ngayon. Isang maliit na nation na lang sila, Greece. Okay? Yung Romano, yung ika-4, walang tumalo. Walang ikalimang kaharian na tumalo sa kanila or sinira sila, wala. Sila ay naguho sa kanilang sarili, yung inside nila. Naguho sila sa kanilang political, lahat-lahat ng yung mga problema nila, walang tumalo sa kanila. So ang sinasabi, itong unang interpretation, itong ulo na nasugatan, sabi na bumangon uli ay yung Roman Empire na babangon uli. At yun ang magmumuno sa panahon ng kapighatian, the rebirth of the Roman Empire. Okay? Yun ang una. Yung second interpretation refers to a person, tao, na siya'y masusugatan na para bang siya'y mamamatay, pero parang himala na siya ay mabubuhay muli. It could be an assassination attempt sa kanya or maybe aksidente or ano pa man, pero sabi, magkakaroon siya ng sugat na sa ulo na parang siya'y mamamatay. Pero siya ay hindi mamamatay, para bang mabubuhay muli. Do you see the deception na para bang siya'y mabubuhay muli? Iyon, sa halip na si Kristo, ang tunay na Panginoon, sa halip na siya na tunay na namatay at tunay na nabuhay muli, itong Antikristo, para bang pakikita niya na siya ay namatay at siya'y mabubuhay muli. Deception, panglilinlang. Kaya sabi ko kanina, kilalanin natin ang tunay na Kristo para ang mga Antikristong ito na lalabas, hindi tayo malilinlang. Pero sabi dito, marami, actually sabi sa lahat, susunod sa kanya, mamamangha at susunod sa Antikristong ito. He will pretend to be Christ, pero hindi siya. Sabi ni Jesus, sa aking pangalan, ay dumating ako sa pangalan ng aking Ama at ako'y tinanggihan nyo, hindi nyo ako tinanggap.
merong isa na lalabas sa kanyang sariling pangalan at siya ang tatanggipin nyo. See? So ito, yung dragon, bibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa Antikristong ito na para bang siya'y mabubuhay muli, pero hindi naman talaga. Kasi sabi do parang siya'y pangsugad niya parang nakamamatay lang pero hindi naman talaga. Pakikita sa mundo na parang siya'y namatay at siya'y nabuhay muli. So, siya ang susundin ng marami sa panahong ito. So, this reminds us na hindi lahat ng mga himala na nakikita natin hindi sa Diyos nagmumula. Actually, mayroong verse sa I think it's 1 Corinthians, wala sa aking notes. I just remembered si Satanas sabi parang lumalabas siya na parang siya'y anghel ng liwanag. Remember that? I'll try and look for it, okay? Pero alam niyo na siguro 'yon. It's either 1 Corinthians or 2 Corinthians. He shows himself as an angel of light. Sabi, si Satanas mismo na parang bang siya'y anghel ng liwanag. So, kaya maraming mga nalilinlang niya dahil marami ang hindi nakakakilala sa tunay na Panginoon. So, lahat ng mga himala na nakikita natin or nababalitaan natin, nakikita namin sa news o ano pa man, hindi lahat tunay. Okay? Karamihan peke. Okay? Hindi tunay. Ang nagpapalabas noon ay ang Satanas mismo. Okay? Mga statwa na umiiyak ng dugo. Nakita niyo na 'yon, right? Statwa na umiiyak ng dugo. Mayroong mga kumikilos daw, lumalakad na mga statwa. Mayroong yung face o yung mukha ng Panginoon nasa mga puno, right? Tapos sinasamba yung puno. Mga pagpapakita ni Mary daw, Virgin Mary daw, Mama Mary ngayon ang tawag, na nagpapakita siya kung ano-ano ang kanyang tinuturo, right? Hindi lahat ng himala tunay. Ang basihan natin ay ang salita ng Diyos. Sinasabi ba sa salita ng Diyos na sambahin ang mga puno na mayroong mukha ni Jesucristo? Actually, walang description sa Bible ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Walang nakakaalam. Yung mga nakikita nating dinodrawing ng mga iba't ibang artists diyan, walang description sa Bible, okay? Ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang, hindi na kapanipaniwala yun. Meron ako nakita, Lipa City diyan, Lipa or Lipa City, hindi ko alam kung saan yon. Pero 1948, mayroong isang madre doon na nakita daw niya at kinausap siya ni Mary, Virgin Mary, a few times, ilang beses yun, 1948. So ang iba diyan, iniisip na niyan, doon sigurong kapanganakan ni Pastor 1948. Hindi, okay? Hindi ako ganoon katanda. Ang iba diyan nakala alam kung sino siya. Bahala ka pagbalik ko. Akala matanda na raw ako, sobrang na daw ang tanda ako. Di pa naman eh. 1932 ang aking kapanakan, hindi 1948 o 1932, kung yun ang gusto nyo. Anyways, yun, huwag nyo ako paniwalaan. Pero ito tunay, 1948, isang madre sa Lipa City nga, nakita daw si Mary, at ang isa sa mga utos ni Mary, dahil nandun sila sa hardin, kung saan siya nagpakita, sabi ni Mary daw sa kanya, sinabi niya, yung puno kung saan siya nagpakita ay dapat gumawa siya ng isang estatwa doon para sa commemoration ng kanyang paglitaw, yung apparition, pagpapakita ni Mary sa kanya. So nagpagawa siya ng isang statwa doon.
So guess what? Kung anong ginagawa ngayon sa estatwa, sinasamba, ano? Right? Meron din sa mga rose petals, may mga nahulog daw yung mga petals ng rosas, yung mga alam niyo, petals ng rosas, nangahulog daw sa langit, at ang message doon ay sinasabi na si Mary daw, siya ang tagapamagitan ng biyaya ng Diyos. I am the mediatrix of all grace, sabi niya. Okay, may problema tayo doon. Okay? Ang Bible sinasabi, unang-una, huwag tayong gumawa ng mga anumang estatwa, rebulto para sambahin at manalangin. Right? Second commandment, thou shalt not make any graven images. Tapos sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 sabi, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, siya ay ang taong si Kristo Jesus. Isa lamang ang tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesus Kristo, hindi si Mary, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Pablo, hindi ako, hindi si Pastor Arnold, hindi si Pastor Anthony. Wala. Isa lang, Panginoong Hesus Kristo. So, yung mga himalang nakita ng madreng yun, labag sa salita ng Diyos. So, wag magpalinlang. Okay? Marami ng spirit of the Antichrist. Yun, espiritu ng Antikristo. Tinuturo ang tao sa iba, hindi sa Panginoong Hesus Kristo. But don't get me wrong, na hindi ako naniniwala sa mga himala ngayon. No, I still believe in miracles. Ang ating Panginoon, siya is the same yesterday, today, and forever. Right? Hebrews 13. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung siya ay naghihimala noon, naghihimala pa rin siya ngayon, at maghihimala pa bukas. Okay? I believe in miracles. Magtinginan kayo sa isa't isa. Lahat tayo na nananampalataya sa Panginoong Hesus, bawat isa sa atin ay himala ng Diyos. Dahil tayo ay patungo sa impyerno at He turned us around. Ngayon tayo ay patungo sa langit. Ang isang kaluluwa na patungo sa impyerno ay binago para pumunta na sa langit ngayon. Sa akin lang ay yun ay isang himala. So, magtinginan kayo sa isa't isa. Kayo ay himala ng Diyos. So, I still believe in miracles. Okay? Dahil yun, nasa salita ng Diyos. Ayaw ng ating Panginoon ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. There you go. So, kapag ayon sa salita ng Diyos, it's a bona fide miracle. Kung hindi siya ayon sa salita ng Diyos, huwag nating tanggapin. Hindi siya himala ng Diyos. So, how do we know? Paano natin malalaman kung isang himala ay mula sa Diyos? Tingnan lang ang resulta. Tingnan lang ang resulta. Kanino siya tinuturo? Tinuturo ba sa Panginoong Hesus or sa iba? Or sa ibang bagay naman? Nagbibigay ba ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesus? Kung hindi, hindi natin tanggapin. Okay? Which is ito ang nangyari doon sa Antikristo. Yung himala niyang yun na para bang siya ay namatay at nabuhay muli. Tingnan natin sa verse 4. Sino ang kanilang sinamba? Sinamba nila ang dragon na nagbigay ng kapamahalaan sa mabangis na hayop. Sinamba nila ang mabangis na hayop. Sinabi nila, sino ang katulad ng mabangis na hayop? Sino ang maaaring makipaglaban dito? See? Ang sinamba nila siya ang dragon at ang Antikristo, hindi si Jesus. So, be cautious. Mag-ingat sa spirito ng Antikristo. Mag-ingat naman sa mga tinatawag na himala na hindi naman mula sa ating Diyos. Check ang resulta kung sino ang tinuturo. Kung palayo kay Jesus, then rejected. Tanggihan siya. Okay? Verse 5. Binigyan niya ang isang bibig
na nagsasalita ng dakilang salita at mga kalapastanganan sa Diyos. Binigyan niya ang kapamalahan upang magpatuloy sa loob ng 42 buwan. There's 42 taon, 3.5 years, okay? At binuksan niya ang kanyang bibig na lumapastangan laban sa Diyos at laban sa kanyang pangalan at sa tabernakulo at sa mga nananahan sa langit. Binigyan ito ng kapamahalaan upang makipagdigma laban sa mga banal upang lupigin sila. Binigyan niya ito ng kapamahalaan sa bawat lipi at wika at bansa. Ang lahat ng mga nakatira sa lupa ay sasamba sa kanya. Sila na ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ito ang Korderong pinatay mula nang itatag ang sanlibutan. So, kikita natin dito ang Antikristong ito. Magbibigyan siya ng isang bibig na magsasalita ng mga dakilang bagay. Very good speaker siya, okay? Na siya ang sasambahin ng kamunduhan. Yung mga tao pang nalalabi dito, yung hindi nagpatatak ng tatak ng Antikristo o tatak ng Diablo. Pero ang kanyang mga salitang ito, kahit na gano pa ang kadakilaan, ka-powerful, pero sabi gagamitin siya sa paglalapastangan sa ating Diyos. Paglalapastangan lang, okay? Siya na dumalapastangan ngayon sa pangalan ng ating Diyos, sa salita man or sa buhay man nila, ay spirito ng Antikristo. Okay? Or sinusunod na nila ang Antikristo. Yung sabi dito, yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sinusunod na nila ang spirito ng Antikristo. Kaya sila, sa panahon ng Antikristo, kapag siya'y aahon na, babangon na, madali silang mapatangay. Okay? Dahil hindi nila kilala ang tunay na Kristo. So, reminder lang sa atin, huwag nating gamitin ang ating mga bibig or ang ating buhay man na lapastanganin ang pangalan ng ating Diyos. Kapag tayo bumabanggit, nagsasalita ng mga hindi mula sa ating Diyos or laban sa salita ng Diyos, blasphemy yun. Paglapastangan sa kanyang pangalan. Paglapastangan sa ating Diyos, okay? Blasphemy, pamamusong. So, either word, salita, or buhay man, yun ang nagiging resulta. Okay? Ang Antikristo, sabi, lalapastangalin ng ating Diyos sa panahon ng 42 months, second half of the tribulation. Yun ang dakilang kapaghatian. Could you imagine itong Antikristong ito, nasa everyday siya sa news, nasa TV siya everyday. TV, newspaper na linalapastangan ang salita ng ang ating Diyos, ang pangalan ng ating Diyos. That would be yung minumura niya ang ating Diyos. Every time he opens his mouth, napakasama ata, no? Kung iisipin lang, imagine lang natin, napakasama. Everyday makikita niyo, maririnig niyo siya. Pasalamat sa ating Diyos again na wala na tayo dito na hindi natin maririnig yung paglalapastangan sa pangalan ng ating Diyos. Ngayon, nangyayari na yun, right? Nilalapastangan ng Panginoon ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagamit siya sa mga bagay-bagay na hindi mabuti. Spirito ng Antikristo. So, he will makikipagdigmaan siya sa mga nalalabing mga banal, papatayin sila, uusigin sila. Okay? So, masama talaga mangyayari sa panahon ng kapighatian. Then lastly, let's finish. Sorry na talagang napahaba ang ating. Verse 9. Ang may pandinig ay makinig, ang sinumang magpapabihag ay dadalhin siya sa pagkabihag, ang sinumang pumatay sa tabak ay sa tabak din sila papatayin. Ito ang pagtitiis at pananampalataya ng mga banal. So yung mga natitirang banal, mananampalataya sa panahon ng kapighatian, I don't recommend that you do that. Tayo sa rapture, para hindi natin pero mayroong maliligtas pa sa panahon ng kapighatian.
Kaya lang, daranas sila ng mga kasakitan, ang lahat, pagdurusa, pag-uusig, sobra-sobra. So, wag na nating hintayin yun. Siguraduhin na natin na tayo ay may isasama sa rapture. Okay? So, yung mga maliligtas sa panahong yun, again, uusigin sila, papatayin ng Antikristo at ng kanyang mga demonyo, yung mga minions niya. Pero ano ang makakapagligtas sa mga tao noon? Yung mga mananampalataya pa. Ang kanilang pananampalataya, ang faith nila, right? Faith, yun ang makakapagligtas sa kanila at yun din ang nakakapagligtas sa atin ngayon pa man, right? Faith, pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Yun lamang ang kaisa-isang daan para maligtas ang isang tao. For this by grace through faith, Ephesians 2 verses 8 and 9. Right? For it is by grace through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, na tayo ay naliligtas. Faith in Jesus Christ is what saves a person from hell. Nothing else. Okay? Hindi mabuting gawa. Hindi pag-church every Sunday. Hindi paglilimos. Hindi lahat. No. Faith. Only faith. True faith. Ididiin ko yon tunay. Dahil mayroong akala nila nananampalataya pero hindi naman tunay. Okay? So, tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus ay yun ang nakakapagligtas kahapon, ngayon, at bukas maman. Faith in Jesus Christ. So, summary, mag-iingat tayo sa mga panlilinlang na marami nang lumalabas. Okay? Mag-iingat tayo sa espiritu ng Antikristo. Huwag nating lapastanganin ang ating Diyos sa salita o sa buhay paman. At siguraduhin natin ng ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, take those three. And hopefully, yun ang nagagawa natin. Yun ang nakikita sa ating mga buhay. Alright? So, we took a long time. Thank you. Salamat again sa pasensya nyo sa akin. Napatagal tayo ngayon. And hopefully, we learned a few more things about Jesus. Okay, ang kanyang pag-ibig sa atin. So, Father, we thank you, Lord, again for your word. Thank you for teaching us this morning. Help us, O Lord, to live. So, tulungan niyo po kami na mamuhay nga na ayon sa inyo, ayon sa inyong kabutihan, ayon sa inyong pag-ibig, ayon sa inyong salita, O Lord. I-protektahin niyo po kami sa Espiritu ng ating Kristo, O Lord. Tulungan niyo kaming manatili sa inyo, manatili sa inyong salita, O Lord. Tulungan niyo kaming sumunod sa inyong salita, O Lord. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. We love you and we praise you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. Okay, 53 minutes. Have lunch. Have a good lunch. Love you. Bye. Next time. Love you. Mali. Dito, yun pala. Ayun. Bye. Love you.